Hello sir, kami po yung group ni Nakier Balatbat, John Lloyd Sinag at Joseph Bondad. At ngayon po ay aming i-explain yung mga concepts ng abstraction at saka yung mga code po nito. Next slide. Ayan po. Ang overview po ng namin, program. Ang abstraction daw po sa Java ay isang concept ng OOP na kung saan ay tinatago ang mga detalye at implementasyon at pinapakita lang po yung mga mahalagang bagay sa class o interface. Ang interface naman po ay ginagamit ito para makapag-implement ng mga method ng marami at mas madali nang hindi na kailangan magbigay ng mga detalye sa interface po mismo. Next slide. So in slide 3 po, we have three classes which are Sinag class, Blatbat class, and Bondad class. Sa Sinag po, nandito po yung ating main kung saan po in-instantiate natin ang Bondad class and ang tatlong method na display info, and study, and take exam. So, gumamit din po tayo ng three methods dito, which are yung kakasabi ko nga lang po kanina, yung display info, study, and take exam. Sa constructor naman po, in balat class, initialize po natin yung common attribute for student name and ID. And in bondad naman po, ganun lang din po, same lang po. Gumamit po tayo dito sa bondad naman ng super sa constructor ni bondad. Para yung super po ay i-inherit niya na po yung laman ng constructor ni balatbat class. Ayun lang po. Slide 4. The Batbat class is an abstract class representing a student. It contains student name, student ID, tsaka po abstract method, display info. Dahil ito po ay abstract class, hindi po ito ma-instantiate ng direct. Sa bonded class po ay si bonded class po ay nag-extend ng balatbat class and implements the student action, which is the interface po. Nagpo-provide po ito ng concrete implementations para sa display info method galing sa balatbat class and study and take exam method galing sa student actions interface. Sa object creation naman po ay sa main method ng Sinag class, an instance of bonded class is created po. Bonded student equals new bonded. Tapos po laman po nun is balatbat bonded tas Sinag 2024. Ayun po yung ID. Tapos po yung major, information technology. Dito po ay ini-invoke yung bonded constructor. Yung constructor po ay tinatawag si parent class balatbat constructor para po ma-initialize yung student name and student ID. Sa display info method po ay tinatawag ng student object, student display info. Ang method po na to ay nagpiprint ng student name and ID, tapos po may major major ano pa, yan. The method are implemented in bonded class and prints corresponding message sa output. Indicate po yung student action, which is studying and taking an exam. Po yan. Pagka po in-execute ni main method yung program, ito po yung lalabas. Ayun lang po. Balik po tayo dun sa balatbat class.
Ba't class po ano mo. Yan. So dito po sir, gumamit po kami ng sir since nandito po nakalagay yung interface. So para po mapalabas namin yung balat bandad sinag is studying tas po yung sinag is taking an exam. In-override po namin siya dun sa bandad class. Pati po yung yung abstract void display info po. Yun lang po. Yan. Next. Conclusion and key learning points. All methods in an interface are implicitly abstract unless they are default or static methods. Abstract methods must be implemented by concrete subclasses. Ito na po yung meaning ng abstraction, sabi ko na po kanina. So gaya nga po ng sinabi ko kanina, pinapakita lang po ng abstraction yung mahalagang details. Tapos tinatago po yung mga hindi mahalaga. At dahil po dyan, may mas nagiging malinis, mas na-maintain yung code at mas naiintindihan po yung code. Mas naiintindihan po yung code. Yan lang po. Diyan na po nagtatapos ang aming presentation. Thank you po.